Kastilyo sa tuktok ng bundok na tila binabantayan ng malalaking mga dragon. Dito tanaw ang napakagandang sunset o sunrise, samahan pa ng malamig na panahon. Perfect for Instagram, world-class na pasyalan. Ito ang Dragon Treasure Castle ng Baguio City, isa sa mga dinarayo ngayon ng mga bisita. Kasi nakikita ko sa Facebook maganda yung ano. Nung nakita mo sa Facebook? Tapos try natin pumunta. Nakita lang namin sa maganda. Ang Dragon Treasure Castle, matatagpuan sa Barangay Irisan. Nagbabayad naman sila ng mga BIR nila kasi requirements yan sa government natin ay kahit ano naman ang binabayad nila sa city dyan, may bumabalik sa barangay na fund. Ang problema, dahil nakatayo sa isang residential area, madalas ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Talagang dumadami ang yung mga sasakyan. Yan na hindi siguro maiwasan na may nagko-complain. Pero yun naman, kahit ako talagang ang sabi ko doon sa may ari ng Dragon Kisser ay talagang titignan nila, makukuha pa sila ng mga tao nila na mag-ano ng traffic. Ang ilang reklamo rin ng mga residente ang naging daan, kaya't nadiskubre raw ni Baguio City Councilor Paulo Salvosa ang kawalan pa ng kumpletong mga permit ng pasyalan para mag-operate. Ito'y kahit pa mag-iisang taon na mula nang buksan ito sa publiko. Nagkakainitan na kasi mga residente doon and yung mga turista, lalo na pag peak. Technically, fencing permit lang, wala pa talaga yung business permit. So, kaya kami nagsimula ng inquiry para aralin yung ano ba yung kulang sa mga ordinance natin, bakit umabot na ganun na parang hindi nasunod yung yung usual na proseso bago ka magsimula ng ganong establishment na tourism. Okay naman sana yun, hindi naman tayo kontra doon. Pero para lang sumunod sa tamang proseso, para pati naman yung boses ng community pagdating sa paano i-manage yung traffic, paano yung pag-manage ng pagbabago sa area, marinig din sana. Nakakatanggap na rin kami ng mga series of complaint tungkol dyan. So we're working closely with DSOD kasi kailangan din ng permission ng DSOD dyan eh. Kaya gusto namin malaman kung talagang nabigyan nga sila ng permit. And at the same time, we have to work closely with, I'll ask the city planning to work closely with DSOD para alamin talaga kung talagang legitimate ba yung construction doon. Kasi initially, ang construction nun is just a fencing permit. Sa isinagawang pagsasaliksik ng news team, February 28, 2024, nakakuha na sila ng permit mula sa DTI. Nakapagparehistro rin sila sa BIR. June 1, 2024, nagkaroon ng public consultation sa barangay kung saan walang tumutol sa naturang pasyalan. Dahil dito, naglabas ng resolution ng Barangay Council na payagan ang operasyon nito. Nabigyan naman ng temporary permit ang Dragon Treasure Castle para mag-operate mula January hanggang March 2025. Yun kasing na-issue sa kanila na temporary permit was good for the first quarter lang of last year. But then, yun nga, nagsubmit sila ng application nila sa city planning, of which ang alam ko is they have submitted naman. Meron lang sila mga ibang documentations na kailangan pang isubmit ulit sa kanila for the appraisal ng board. Nagpatuloy pa rin naman daw ang pagkuha nila ng kaukulan pang mga dokumento at ilan pang mga permit. March 31, 2025, nag-apply na sila para sa permanenteng business permit. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila ito nakukuha. Sa sulat na ipinadala ng City Planning Development and Sustainability Office ng Baguio City LGU sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, humihingi sila ng klarifikasyon sa pag-aproba sa naturang pagtatayo nito sa loob ng residential area, kabilang na ang usapin sa zoning. Technically, hindi siya dapat. Kaya lang, yun nga, andun naman na sila, the investment is there, na-inspect naman na other offices. I think other documents lang ang kailangan nilang isubmit doon. So, with regards sa building, sa Sibaw, yung mga in-charge sa departments, sila na rin dapat ang gumawa ng recommendation if we're going to stop. Sinubukan ng news team na makuha ang pahayag ng opisina ng DSUD, pero hindi pa sila makapagbigay ng kasagutan. Randy Guzman, RNG News, Baguio City.